Yo, what up? Good day sa inyo mga papa, no? So, ngayong araw, bibigay tayo ng review or comparison, quick comparison between pure stock Aerox 155. So, ito yung ABS variant na top of the line nung 2023. Okay, yan. So, puti. Walang pinalitan dyan mga papa. Ultimo makina, selyado yan. Panggilid, never din nabuksan yung panggilid, so selyado din yan. Ito lang pinalitan natin dyan, yung side mirror. Okay, so ewan ko lang kung may dagdag plus 10 horsepower yan, no? So ayun, i-compare lang natin sa previous video natin. Kung napanood nyo na yun sa PCX 160 natin, naka full CVT set kasi tayo doon. Tapos throttle body, gearing, pero yung primary gear lang, yung 14T gear lang, hindi kompletong gear. Tapos air filter, chop suey na panggilid. Hindi tayo kumuha ng straight na brand. Okay, dun lang tayo sa reliable, sa matibay, kasi pang daily use natin eh. Kasi yun, kasi sabi ko doon, malaki ang pagkakaiba ng naka CVT set sa all stock. Sinabi ko pa doon na ang main difference nila is time. Yung naka CVT set, madali niya nakukuha yung top speed, madali niya nakukuha yung 0 to 100. So papatunayan natin yun ngayon, no? So nag-test run tayo gamit tong pure stock na Aerox natin dun sa same spot or same stretch kung saan natin sinubukan yung PCX 160 natin, para walang duga mga papa, no? So ipa-flash ko dito sa video. Simulan natin sa top speed, the same stretch, less than 1 kilometer run, kung ilan ang maximum na inabot bago mag stoplight. Okay, tapos sundan natin ng 0 to 100 naman, kung ilang segundo, kagaya ng review natin sa PCX 160 natin na 0 to 100. Okay, so eto yung top speed muna. Eto, check nyo mga papa. Alright, so kung mapapansin nyo mga bossing, dito sa gamit nating Aerox, umabot lang tayo ng 110 kph. Pero kung na-observe nyo din, napakatagal bago makuha. Almost nandun na tayo sa dulo. Okay, almost nandun na tayo sa intersection bago tayo makapag-minor. Kasi nga ini-aim natin yung top speed niya, kung kakayanin ba dun sa spot na yun. Pero yun yan, yun lang nakayanan, 110. So kailangan na natin mag-minor. So kung compare natin sa PCX 160 natin, dun sa spot na yun, yung 110 kph, simulan natin sa 110. Ang dali lang natin naabot nun mga papa. Wala pa tayo sa kalahati ng kalsada, naka 110 na tayo, diba? Pero dito sa Aerox, nasa dulo na tayo bago tayo naka 110. So ayun yung unang difference nila. Ang pangalawang difference is, ang pinaka naabot nating top speed doon sa spot na yon, less than 1 kilometer, is 121 kph. Pero medyo malayo-layo pa nung nag-minor tayo. Kailangan natin mag-minor kasi syempre ilaw na yun. Mahirap na. So nag-minor na tayo agad. So napakalaking difference, no? Unang-una sa top speed, 11 kph ang difference. 110 sa stock, 121 sa PCX natin na nakaset. Tapos sa time naman is mas mabilis natin naabot yung 110 kumpara dito sa yun na yung top speed niya.
and almost nasa dulo na siya bago niya naabot yun. Okay? So ayun talagang pinagkaiba nila, time. Okay? Tapos next natin yung 0 to 100. Ito mga papa, flash natin. Same spot pa rin, same stretch, pares ng buwelo, sagad tiga from 0 to 100. Ito, panoorin nyo mga boss. Alright. So ayun mga bata, kung makikita nyo 0 to 100, ang tagal niya kunin, diba? Ang tagal niya makabuelo. Tapos ganun din, kagaya ng sa top speed, almost nasa stoplight na. Okay, almost nasa stoplight na tayo bago niya na-achieve yung 100. Sa pilitan yun mga papa, para ma-compare ko lang talaga. Stay safe lang lagi. Yun ang priority natin. Pag hindi kaya, wag ipili. Yun yun. Kasi yun, almost nasa dulo na siya bago niya na-achieve yung 100. So napakalaking difference sa time nila dun sa naka CVT. Kung i-compare natin ulit, ito yung sa PCX 160 natin, 11.24 seconds lang. Tapos malayo-layo pa tayo sa stoplight nung nag-minor tayo. Okay? Diba napakalaking difference nung nakapanggilid. So if performance ang habol mo, then magpalit ka ng aftermarket performance parts. Pero kung pang service lang, then go ka na sa all stock kasi matipid ang all stock eh. Pero depende sa pagkakatono, no? Sa mga naka-aftermarket, kasi minsan tumitipid din eh. Kagaya nung akin, tumipid yun nung na-remap ko. Nagto 28 kph tayo doon kahit papano. City driving yun ah. So pagka long ride, syempre, mas mataas pa yun. Ito, ang average nito is 31.5 kph. Diba? Konti lang ang diferensya nila. Pero ewan ko lang kung accurate yan ha. Kasi naka-remap na tayo. Di ko alam kung nagbabaging accuracy pag naka-remap na eh. Kasi parang ang bilis din maubos eh. Kahit 12.8 yung lumalabas, ang bilis din maubos. So ayun lang mga papa. Sana may napulot kayong konting tips sa video na to, sa ginawa nating comparison. Okay? Once again mga bossing, ride safe and play safe lang always sa daan. Peace!